Good day once again mga kapatid. Ngayon mga kapatid, ito po flex ko lang na ipakita sa inyo. Ito pong aking mga ilang pirasong babaeng pabo na dumalaga. Ayan. So 2 months siguro mula ngayon, posible ko na itong magamit at mapakinabangan. So ibabagi ko po sa inyo ngayon mga kapatid, ito pong bagong idea na pumasok sa aking isip. Alam naman natin mostly talaga is yung problema ng mga pabo is yun pong nakakakuha sila ng sakit sa pamamagitan ng kanilang pagkain. So ngayon, iwan ko lang, pansinin nyo lamang po ito mga kapatid kung anong masasabi nyo, kung epektibo po kaya ito. Ayan, pansin ko po kasi mga kapatid, pag dito sa loob po natin nilalagay yung kanilang pagkain is mostly po kanila pong naaapakan, nalagyan ng mga yan, yung nasa baba. Kasi kumakakha po sila sa ilalim mga kapatid. Mostly po talaga napapansin ko is napupuntahan o nalalagyan yung kanilang pagkain gaya nito. Ayan, dati ito po yung ginagawa ko. Pero pag ganito, kung 2, 3, 4 lang po, kaya naman. Kung mga 5, kahit 5 nga, kagaya niyan sa Bourbon Red ko po. Ayun. So 5 po sila dyan sa loob. Kaya naman po. Hindi naman po masyadong narurumihan. Minsan lang, pag mayroon pong naglalaro na pabo, yung kumakakha dito sa ground, ay nadudumihan po yung lagayan na kanilang pagkain o yung pinakapagkain talaga nila. So dito, naamis po ako dito mga kapatid. Kung nakikita nyo, ayan, mga 2 linggo pa lang mula nung ginawa ko po ito. Mga 2 linggo pa lang mula nang ginawa ko po ito. Ayan, effective po kasi ni minsan, isang bisis, hindi ko po nakita na nalagyan ng ipot yung kanilang pinakapagkain. Ni alikabok man lang mula doon sa baba, hindi po talaga nalagyan. So, ito po, malaki po kasi yung pakinabang nagagawa nito. Sa pamamagitan kasi nito is nabibigyan natin ng kaunting proteksyon yung ating mga alaga na sila ay magkasakit. Kasi nga, mostly talaga mga kapatid, ang pinaka-problema ng pabo sa na-encounter ko po is yun pong kanilang lamang loob. Sa Bisaya, yung kanilang mga tinai, atay. Ayan, yan po yung madalas na nasisira. Lalo na pag bata pa lang sisiw, ay hindi po natin sila naingatan. Ayan po mga kapatid, ibinahagi ko lamang po ito sa inyo. Kayo na po yung bahalang mag-improve. Kumbaga, mayroon lamang po akong idea na maibahagi sa inyo. Nang sa ganun ay yung imahinasyon po natin ay kusa pong gumagana. May mga paraan kasi na dati natin ginagawa na pagdating ngayon is nakikita po natin na hindi po maganda. Ayan, marami na po akong sinubukan mga kapatid. Kaya ito, bago kasi ito mga kapatid, itong nagawa kong idea ngayon, kumbaga ito po yung modern na discovery ko po. Ayan, para dito kasi yan nagsisimula yung idea mga kapatid. Ibabahagi ko sa inyo, ipapakita ko po sa inyo. Ito, ayan, ito po yung pakainan dito sa labas. Ayan, sa ganitong paraan, hindi naman po ito naiiputan madalas. Pero minsan, may nakakalusot pa pong ipot sa ganitong paraan. Pero bibihira na lamang po. Ganito kasi mga kapatid, dati, kung nakikita nyo, ayan, may bakod na po yung aking tawag dito. Ang ilalim ng kulungan ng aking mga batang pabo. Ito po. So, ayan. Napisa ito noong February 14. Ayan po mga kapatid, nakikita nyo naman may bakod po. Kasi nga,
dati, na-experience ko mga kapatid, pag naglalagay po tayo ng pagkain dito sa baba, itaas, lalo na dati ang pinaka-practice ko talaga, yung kanilang pinaka-ground o ano tawag dito, pinakasahig. Ayan, dyan ko po nilalagay yung kanilang pagkain. Natatapon kasi nga naapakan nila, tapos tumatambling po yung lagayan ng pagkain, natatapon sa baba. Ayan. Once natapon sa baba, itong mga pabo na nasa labas mga kapatid, tatakbo po yan para kainin yung natapon sa baba. Mayroon po yung mga dumi nila o ipot. So, isa po yan sa sanhi ng kanilang pagkakasakit. Magtataka na lang po tayo minsan kung saan umabot na sila ng mga ganitong edad. 2 buwan papunta sa 3 buwan, magtataka na lang tayo, bigla na lang ayaw kumain. Tapos sa susunod na mga araw, tsugi o patay po talaga mga kapatid. Ayan. So kayo na pong bahalang umunawa, kumbaga paganahin nyo po inyong sarili mga kapatid. Alam ko po may idea pong maglalaro sa inyong isip once nakita ninyo ang videong ito. Ayan. So, ang pinaka point of view ko talaga nito mga kapatid is iwasan po nating palaging malagyan ng kanilang ipot, yung kanilang painuman, lalo na yung pagkainan talaga mga kapatid. Painuman at saka pakainan. So, sa ganitong paraan po, ayan, hindi na po nalalagyan ng ipot yung kanilang pagkain. Pansin ko na po talaga yan mga kapatid sa ilang taon ko na pong pag-aalaga ng pabo na yung pinaka problema talaga ng pabo is yung pong kanilang lamang loob. Once hindi po natin sila naingatan, kumbaga tira pasagad rata, yung kanilang mga pagkainan is nalalagyan po ng kanilang ipot, yun, marami po tayong problema na kakaharapin. Napakasakit po sa kalooban natin makita na yung ating alagang pabo, lalo na pag ganito na kalaki, magtataka na lang tayo, biglang mananamlay, ayaw kumain, tapos tayo naman is problema po tayo kung ano yung gagawin. Kasi most of the time, pag ganun na po yung ating mga pabo, payat na po kasi yan, ayaw nang kumain. Pinakamataas na po siguro yung 5 araw, posible po na mamamatay. Kasi ayun, pag binubuksan po natin yung kanilang pinakalamang loob, mostly po talaga atin pong ma-encounter doon na may tama po yung kanilang atay. Kung hindi man yung kanilang atay, yun pong kanilang bitoka o tinae. So, yan po yung kaunting update mga kapatid, at ibinahagi ko lamang po ito sa inyo kasi nga kailangan po natin talagang i-improve yung ating pag-aalaga ng pabo. Kasi marami na pong sumuko mga kapatid sa larangan ng pagpapabo kasi nga ayun, hindi po sila nakapagpa-survive ng mga alaga nila. Madalas po silang namamatayan, sisiw pa lang namamatayan. Lalo na yung pinakamasakit is yung umabot na po ng 3 buwan, 2 buwan, doon pa mamamatay. So yan lamang po mga kapatid. Thank you and happy farming all. Bye-bye.